Paano kung sabihin ko sa'yo na posibleng makapag-ipon ng 1 milyong piso sa loob lang ng 1 taon kahit 100,000 lang ang sahod mo kada buwan bilang isang OFW? Oo, tama ang narinig mo. Hindi ito panaginip, hindi rin ito scam, at lalong hindi ito pang mayaman lang. Kung OFW ka, may renta ka abroad, may gasto sa pagkain, sasakyan, insurance, at buwan-buwan ka pang nagpapadala sa pamilya sa Pilipinas, para sa'yo ang video na ito. Bago ka magsabi ng hindi kaya yan o impossible yan sa sitwasyon ko, panurin mo muna hanggang dulo. Dahil tapatan tayo na ang problema ng karamihan ay hindi kulang sa sahod, kundi kulang sa sistema at disiplina. Ang target natin ay simple lang, 1 milyong piso sa loob ng 12 buwan. Ibig sabihin, kailangan nating makaipon ng humigit kumulang 83,000 piso kada buwan. At oo, hindi sapat ang sahod lang. Kaya kailangan natin ng 3 bagay. Una, disiplina. Ikalawa, tamang budget. At ikatlo, dagdag na kita. Halimbawa, 100,000 piso ang buwan ng sahod mo. At ito ang mga gastos mo kada buwan. Renta, 20,000 piso. Pagkain, 15,000 piso. Transport o sasakyan, 8,000 piso. Insurance, 5,000 piso. Internet at phone, 2,000 piso. Personal at emergency, 5,000 piso. Padala sa pamilya, 20,000 piso. Lahat yan, 75,000 pesos na agad. So, ang natitira sa'yo, talagang halos wala na at iiyak ka na. Kasi 25,000 pesos na lang ang natira. Kung sahod lang ang aasahan mo, 300,000 piso lang ang ipon mo sa 1 taon. Malayo sa 1 milyong piso. Kaya malinaw ito na, hindi sahod ang kalaban. Lifestyle ang kalaban. Hindi mo kailangan maghirap habang buhay. Pero kung gusto mo ng mabilis na ipon, kailangan ng pansamantalang sakripisyo. Huwag puro kalayawan. 1 taon lang kabayan. Ganito ang gagawin natin. Imbes na solo apartment, mag-shared accommodation ka muna. Imbes na kain ng kain sa labas, magluto ka sa bahay. Imbes na bili ng bili, huwag maging impulse buying. Walang bagong phone, walang bagong gadget, walang deserve ko to mindset. 1 taon lang ito kabayan, hindi habang buhay. Sa tamang adjustments, pwede mong itaas ang savings mo mula 25,000 piso papuntang 45,000 piso kada buwan. Ibig sabihin, 45,000 piso times 12 buwan, 540,000 piso na agad. 500,000 na yan. Kalahati pa lang. Pero hindi pa tapos. Ito ang madalas binaabaliwala ng OFW. Ang magkaroon ng side income. Hindi naman kailangan na malaki. Ang kailangan, consistent. Halimbawa, mag-overtime o extra shift. Maghanap ng online freelancing. Mag-buy and sell. Mag-online tasks kahit 1 hanggang 2 oras lang sa isang araw. Kahit 25,000 piso na extra kada buwan lang, 25,000 piso times 12 buwan, 300,000 piso na yan. So far, ganito na ang standing natin. 540,000 piso. Galing sa savings, 300,000 piso. Galing sa side income. Total, 840,000 piso. Malapit na. So ngayon, idagdag natin ang ika-13 month pay mo, bonus mo, tax refund mo, o pagbenta ng mga gamit na hindi mo naman napapakinabangan. Kahit 160,000 piso lang dito, boom! 1 milyong piso na. Siguro galit ka na sa akin. Relax ka lang. Focus lang sa target na 1 milyong piso. Ito importante. Hindi ka makakaipon kung walang limit ang padala mo, bigla ang gastos na hindi kailangan, walang malinaw na usapan. Kailangan alam ng pamilya mo na may goal ka. Hindi ito pagiging madamot. Ito ay pagiging responsible. Maniwala ka sa akin. Ang OFW na nakakaipon ay hindi nagsasabing,
Minsan lang naman. Deserve ko to. Mahala na. Ang OFW na nakakaipon ay nagsasabing, delayed gratification. 1 taon lang. Para sa kinabukasan. Para sa pamilya ko. Kailangan ko magtiis. Ang tanong ay, handa ka bang magsakripisyo ng 1 taon para sa panghabang buhay na ginhawa? At syempre, para sa 1 milyong piso. Kung oo ang sagot mo, like mang video na ito, mag-subscribe ka at i-share mo sa kapwa OFW na kailangan marinig ang mensaheng ito. Ito na ang simula ng kalayaan mo, kabayan. Tandaan na, hindi ito pangarap. Ito ay plano. Ito na kailangan ng disiplina, determinasyon, at lakas ng loob. See you in the next videos.